Isang masayang araw po. Nakakulong itong ating mga biik na palakihin dito po sa bagong kulungan natin. Dito po sa dating rabbit tree. Ang bibigyan na po natin sila ng hog cholera vaccine. Habang nagkukulong po sila Lito at Mar dun sa kabilang kulungan, ito po ang ating hog cholera vaccine. Yan, lagi po akong may cotton balls na may alcohol para po malinisan yung injection site. Tapos po, yan, nakahanda na po. May naka-withdraw na akong 5 10cc syringe, good for 25 doses na po yan. So ito po yung tira nung 25 dose pang hog cholera vaccine. Bali 100 ml po ito na diluent at reconstitute po. Yun pong gagamitin ko pang bakuna ay nasa ibaba ng mga yelo ng cooler. So pag nagbabakuna po, ganun ang gawa ko. Naka-yelo ang bakuna at diluent para po malamig siya. Pero bago mag-umpisa, maglalabas po ako ng pailan-ilan ringgilya para po pag itinurok natin ay closer to room temperature naman na yung gamot o yung bakuna para po hindi masyadong masakit sa ating mga alaga. Pag po mas malapit sa room temperature yung ating ituturok. Pag po malamig, napansin ko na kadalasan nagpupumiglas po. Kaya lang, huwag nyo ilalabas lahat para hindi naman magtatagal sa room temperature yung bakuna at hindi na po magiging mass efficient. So yan po ang aking sistema. Tapos pag ganito na kalalaki ang biik, dalawa na po ang pwedeng yung injection site. Pwede po sa pigi, pwede na rin po sa leeg ang turok ninyo. Depende sa inyo kung ano ang preference site ninyo. So yan po ang ating gagawin ngayong araw. Bakunahan po ng hog cholera itong ating mga biik dito sa dating rabbit tree at yung pong mga anak ng dumalaga doon sa may fourth breeding pen o yung balete po. So yan po, turukan namin at pakikita ko na lang po sa inyo pag nakatapos na kami kasama yung mga nasa balete. Nakatapos na po tayo dun sa unahan, kaya dito naman tayo sa mga dumalaga. Nag-ipon ng mga biik at may naturo ka na pong ilan. Nakalimutan kong umpisan yung video nung pag-umpisa ng pagturok. So yan po, dahil malalaki naman na yung mga biik, sa liig na rin ako nagtuturok. Mas malinis po yung liig kaysa sa may hita. Gawa po nang nagpuputik itong napagkulungan. So yan po. 100 lang po muna ang gagawin natin ngayong araw. Usually po ang 50 dose ng bakuna makakaturo ka hanggang 51. So nagpapasobra kami ng hinuhuli para po hindi masayang yung bakuna. Ang dito po sa Pampanga 500 pesos yung bakuna na 50 dose na pang hog cholera. At yun naman pong 50 dose ng Respisure, 2,000 po. Dahil yung single dose ang ginagamit namin. Yung 2 dose po ng Respisure, mas mura yon. Kasi po wala pang 900 ang isang bote. So kung magdadobli ka ng gamit, nasa 1.8 lang po. Pero yun nga, dahil ang sistema natin ay gala sila, hindi po magkakahiwalay ang mga biik, nagsi-single dose na lang kami para mas madali pong i-manage ang pagtuturok. So yan po, pakita ko pag nakatapos na kami na kalahati na po halos ang nabigyan sa mga ito.
Part 2 po ito nung ating pagtuturok at pagwawalay. Yan. Maluwag na po itong ating Dumalaga pen area ng mga biik. Gawa po ng 72. Sa laman ng kulungan na ito ay naturukan natin at nandito na po sa tabing pen lang naman. Kaya excuse me po, habang nagbi-video po tayo ay malamang marinig nyo na may mga nag-iiyakan. Nagpapahiwatig po itong mga biik natin dito na gusto pang makadede, nagpaparinig sa kanilang mga mama. So dito po ang ating mga inahin, yung pang mga huling inianak, iniwan namin para makadede pa. Gawa ng namamayat po ng husto yung mga inahin, gawa itong mga malalaki ay nakikidede rin po. So ito po ang ating naiwalay na at naturukan po ng hog cholera vaccine. 72 heads po ang mga ito. Dito lang po sila sa tabing kulungan naman nakalagay. So tuloy-tuloy na po ang pagbigay natin ng sapal na may kahalo pong premium starter. So malawak po itong kanilang galaan. Yan pong mga dating silungan ay aming aayusin. Yan po, magtatagal-tagal na meron tayong ganyang scenery dito. Karera ng mga daga. So dito po muna sila. Ito po ang ating temporary growing pen. Kasi po ito ay part ng ating magiging breeding pen. Para po makapagpahinga yung lupa sa kabila, paminsan-minsan ano po ay tatawid naman sila dito. So doon po sa unahan ay may gate. Doon po ang magiging tawiran ng mga baboy para hindi na namin hinuhuli. Pero ito pong buong area ito ay ang ating dating large breeding pen. Meron po tayong 54 heads dito noon. Kaya po may silungan dyan, meron doon at meron pong isang mahaba pa dyan. Yan ang ating mga silungan noon dito. At nasa kabila naman po yung kanilang inuman at paliguan. So, temporary po, yung mga batya na rubberized ang ating ginagamit bilang painuman. So, 72 po itong mga natira na ay itinawid natin. So, may halos 50 pa po. 40 plus yung naiwan dito sa ating sa breeding pen. So in 2 weeks time po siguro hulihin na rin namin ito, pero hindi na namin isasama sa mga biik dito para po hindi masyadong magsikip naman yung lugar. So ulit po, ayan sila, kawawalay lang kahapon at ngayon ko nga po itinutuloy itong ating video. Ayan po, yung maliliit nandito pa po sa kabila. Ang ginawa po ay pinainan ng pagkain, pumasok sila dito. Isa-isa po naming tinurukan at yung malalaki ang pinili. Yung maliliit po, pag nakita ang ilinalabas na namin kaagad. Hanggang sa makatapos nga po kami. Ayan po. Yung doon sa likod, may biik na nag-a-assert po ng dominance, away-away. Sparring po sila. So nakaanak na po lahat ng ating mga alaga dito sa 4th breeding pen, ang dati po nating Dumalaga pen. So yung mga inahin naman po na itinawid lang natin dyan sa kabila, may mga umaanak na rin. So babantayan lang po namin ang kanilang magiging performance at yung pong mga talagang hindi na maganda ang performance ay ating aalisin. Yung pong mga hindi na nakakabuhay ng mga biik. Dahil ngayon po lumamig ang panahon, mas gumanda naman ang performance ng iba.
So malamang po ay may ikip tayo dyan, pero dito na natin ilalagay sa pen na ito. Dahil mas maluwag na po ito noon, gawa ng yung ating consolidated pen ay nagpasok na po kami ng mga bagong inahin doon. So yung matatanda po, malamang isama ko na lang dito sa ating mga first time manis. At ito pong mga ito ay mga pang January na natin. And the part pa po ng mga ito ay mga pang December pala. So December po, malamang ay 40 na ang mga ito. Dahil 4 na buwan pa po, September, October, November at December para makalaki sila. So pasyalan po natin yung ating mga ibang growers para magka-idea kayo ng ating mga alaga. So dun, kanina po ay yung mga bagong walay, ngayon naman itong ating mga palakihin. So dito sa first pen, meron pa po tayong 34 heads. Halos 30 kilos up na po ang mga ito. Nasa yung malalaki po ay nagko-40 na. Pero ayan po, yan ang katamtaman na size. Itong ating second pen ay walang laman. Naubos na po natin ang laman nito, kaya po nalinis na at nasabugan na po ng sapal, ay ng apog. Ito pong ating third pen ay ang mga pinakabata dito, nasa 55 heads po ito. Yung maliit po dito ay nasa mga 15 na, yung malalaki ay nasa 20-22 na po. At ito pong pinakadulo natin ay 56 or 58 heads po ang mga ito, hindi ko natanda. Yan, may malalaki na rin po. Ang maliit po ay nasa mga 18 na at marami po yung 20 pataas na. So maliban po sa mga ito, meron pa po tayong 29 heads dun sa tawid lang ng bakod na yon. Halos sinlaki rin po yon nung mga laman natin sa first growing pen. So may 29 heads pa po doon. Kaya meron pa tayong 63 heads na malalaking pwedeng ilabas pang lechon. So, up to 5 deliveries ko pa po kay ka-farmer yon. Kaya itong August at September, yun ang ating uubusin. Kaya ito pong nasa dulo, halos late September into October na natin magagalaw. So, magkukwarentahan na rin po yung iba dyan. Tapos po nun, dito sa ating second breeding pen, dito po ay may mga 60 tayong biik. So next week ay gagawin na natin ang mga ito: castrate, ivermectin, and Respissure. So yan po ang ating magiging cycle. At yung mga iniwan nating batang inahin, nandito naman po sa original area ng second breeding pen, ay nag-aanakan na rin po. May mga lampas 40 na po kahapon na nag-check ako ng bilang nilito rito. At may mga aanak pa po. Nandito rin po yung 4 na kailan lang natin ginawa na malalaki na. Ayan po ang mga bago-bagong umanak. Halos 7 po hanggang 9 ang kanilang mga naging produce. Ito po, 2 inahin na magkasama ang nag-aalaga dito. Yan po ang kanilang mga biik. Si puti po ay hindi pa umaanak. Pero malapit na rin at lawlaw na po ang kanyang tiyan. Kanyang mga panggatong, iniipon-ipon na po para maitabi na. Ito pa po ang nung makalawa umanak. Yan po ang kanyang mga babies.
Hindi na po masyadong matapang yung ating mga inahin. So ito po ay in 3 weeks time namin gagawin. So September na makaka-straight ang mga ito. Meron pa pong dun sa dulo at dyan sa ating shed ay may mga umanak na rin. So ito naman po ang ating mga magiging pang January, February na. So maganda po ang latag ng ating mga alaga. Talagang ingat lang po para hindi makapasok ang ASF at marami pong dasal. Kasi po mahirap talaga pigilan ang pagpasok ng ASF. Talaga pong kailangan kasama sa ating pag-aalaga ang panalangin din sa nasa itaas na tayo po ay tulungan na makaiwas sa mga sakit. So yan po ang update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.